Ang business kasi natin, this is more on problem solving. You should learn to love problems kasi marami po kayong problemang isosolve. And sana magiging thinking nyo, lahat ng problema may solusyon. Kaya dadaanin ko na lang po yun sa isang kwento. Okay? Si Albert Einstein, kilala nyo? Yes! Napakatalino ni Albert Einstein. Then, lagi siya nag-lecture ng isang seminar. Eh, meron siyang driver na yun ang kasama niya pumunta ng iba't ibang town. Eh, yung driver niya, laging nakikinig nung seminar niya kasi walang choice yung driver eh. Laging nakikinig. Ngayon, anong tawag niyan? Isang araw, may sakit si Albert Einstein. Hindi niya kayang sabi ni Albert, parang ika-cancel yung schedule ko. Kasi sabi ko, hindi kaya kong mag-talk kasi nga medyo masama pakaramdam ko bago yung pag-deliver ko, hindi ko magawa. Eh, ang sabi nung driver, sabi niya, Albert, kung gusto mo sir, ako na lang ang papalit sa'yo. Sabi nung Albert Einstein, ha? Kaya mong sabihin yung sinasabi ko? Oo naman sir. More than 300 times na po akong nakikinig ng lecture mo. Kaya-kaya ko na yung ulitin. Eh di ba nung unang panahon, true to life po to ha, nung unang panahon, wala pa naman ng mga pictures, videos. Kaya ang ginawa, nagpalit lang sila ng damit. Nagpalit sila ng damit. Pagdating sa seminar, sino ang nagsalita? Yung driver na akala nila siya si Albert Einstein. Sobrang ganda. Perfect yung delivery nung driver. Parang kakaning tao tapos na. Kaya lang may Q&A. Okay? Ngayon, doon na sa Q&A part, itinanong yung driver, yung kunwari sa Albert Einstein. Sabi sa kanya, can you explain to us the theory of relativity? Diba? Problema na yon, tama? Anong ginawa ng driver? Alam mo sabi ng driver na kunwari Albert Einstein? Ano ba naman yung nakwentong nyo? Yung natanong nyo, napakasimple yan. Ultimo yung driver ko, kayang sagutin yan eh. Yung driver niya, sino yun? Einstein. Si Albert Einstein. Tama, yun ang tumayo, sinagot, tulala lahat ng tao. Kaya, wala nang nangahas pang magtanong ulit kasi baka yung driver lang niya kayang sagutin yung tanong. Now, that's life. Marami kayong ma-experience ng problema na akala nyo sobrang hirap pero napakadali lang pala ng solusyon. Kaya sana ang magiging thinking nyo po palagi, once na you have a problem, kukuha ng mabuti, isipin kung anong solusyon, magtakasan. Kasi ang problema pag tinakasan mo, haharapin mo pa rin yan. Kaya lang minsan lalala lang. Di kaya ubusin mo na kasi ang problema, konti lang po ang problema sa networking. Paulit-ulit lang po siya. 21 years na po ako sa industriya ng networking. Kung ano po ang tanong noon, yun lang din po ang tanong ngayon. Kaya kung mapapansin mo kami bakit ang bibilis namin sumagot pag may mga tanong, kasi naman po, daang-daang beses na po yan tinanong sa amin. Diba? Pyramiding yan, scam yan, may kilala ko nag-join, hindi kumita, hindi kayo tatagal. Yung na nga lang po sa awa ng Diyos. Sa sobrang daming nagsabing magsasara, sila yung mga sarado na hanggang ngayon bukas pa rin po ang kumpanya po natin. Kasi dito sa Burgundy, ang dami pong may opisina dito. Meron dati dito, may 4th floor na ibang networking company, may iba na. Ang goal nila, magsara ang IM. Eh since, di ba, sa law of attraction, kung anong lagi mong binabanggit, yun ang mangyayari. Kaya sa awa ng Diyos, sila yung lahat ng nawala. Tayo, lalong lumalakas, lalong na lang po kasi may meeting mabuo. Iiwanan ko na lang kayo sa isa pang kwento. Okay lang po ba? Yes! Ngayon, may isang lalaki. Napunta siya sa isang napakagandang garden. Sabi sa lalaking yan, okay, may pagbibigyan kita. Pwede kang pumulot ng pinakamagandang bulaklak na gusto mo. Pero ang choice, maglalakad ka, from here, going there, pili ka ng bulaklak na pinakagusto mo kasi ang daming bulaklak. Pero, ang rules, hindi ka na pwedeng bumalik sa nilagpasan mo. Di okay, clear sa kanya. Anong rules? Pwede siyang mamili kahit anong klaseng bulaklak. Pero hindi na siya pwedeng babalik. Once, example, yung bulaklak dito, nagandaan siya. Hindi niya inisip, hindi niya pinili, nagawante siya. Kung gusto niyang balikan yun, hindi na pwede. Clear? Yes. Maghanap ng bulaklak. Siguro may mas maganda pa dito. Mas may maganda pa dito. Mas may maganda pa dito. Mas maganda pa dito. Hanggang dulo, nakarating siya. Lagpas na siya sa mga bulaklak. Wala siyang nakuha kahit isang bulaklak. Now, ano yung point doon? Ituring mo na lang yung bulaklak parang kumpanya.
kakahanap mo ng perfect na kumpanya, baka tumanda ka na lang sa industriya, walang resultang nangyari sa'yo. Sana ma-realize po ninyo, that's the same thing with relationship. Kami po, masarap yung results namin, pero ilang taon na po kami sa AIM. Through thick and thin, nandito po kami sa AIM, more than 18 years na. Kaya para sa akin, gusto nyo maging resulta nila upline at nila upline Carlo, upline Maylin? Yes! Gusto nyo ba resulta nila? Yes! Gusto nyo ba ng sobra yung resulta nila? Yes! Gayahin nyo, mag 18 years din kayo. Yes! 18 years, pero hindi mo yan yumaman after 18 years. Mga isang taon pa lang, si Upmine na isang taon pa lang halos global ambassador na eh. Ibig sabihin, kung meron kaming something in common, we stick to the one company at hinataw namin ng todo-todo. Dulo kahit ano pang trabahuhin mong kumpanya, magtatrabaho ka. Magiging empleyado ka, magtatrabaho ka, magnegosyo ka, magtatrabaho ka. Dito, bakit dito ka dapat magstay sa AUB? Kasi unang-una, napakaganda na ng kumpanya natin na AIM Global. Bakit magandang AIM Global? Lahat ng networking companies dito sa Philippines, kanino nakatingin? Global. Kaya ang bottom line, ba't ka pa pupunta? Dati itong sinasabi namin lagi, ba't ka pupunta dun sa nangangarap ng AIM Global kung may AIM Global nang nakatayo? Tama po ba? Yes! O, second, napakaswerte nyo kasi part po kayo ng AIM 1. Coming from Upline Maylina Grupo, pababa, galing po kayo sa AIM 1. At ang higit sa lahat, syempre, napakaswerte nyo kasi part po kayo ng AUB na grupo mismo. Kaya pwedeng pala kayo proud ka ba na taga-AUB ka? Yes! Kung proud ka, alam mo ba na nalulungkot si Upline doon nyo? Tanungin niyo ako bakit? Mag-isa lang siya sa top 20. Pwede niyo ba siyang samahan? Yes! Sino ang sasama sa Upline? Sino? Sana yung gigil niyong yan, yung excitement niyong yan, tuwing napapagod ka, maramdaman mo ulit. Tuwing gustong-gusto mo nang mag-quit, maramdaman mo ulit. Tuwing hindi na naniniwala sa'yo yung ibang tao, maramdaman mo ulit. Tandaan mo ang mundong to. Walang kwenta lahat ng tao. Kahit hindi sila naniniwala sa'yo, okay lang. Ang importante, naniniwala ka sa sarili mo. Kasi, pabalik tayo sa attraction kung maniniwala ka sa sarili mo at dadami ang tiwala mo sa sarili mo. Magugulat ka na lang isang araw, unti-unti, padami ng padami ng padami ang tao magtitiwala. Kaya again, paaasahan ko ba namin, nandito yung tatlong Hall of Fame, ako, si Upmay, si Carlo. Meron bang susunod na top 20 na magagaling sa akin? Ulitin ko, sino yun? Ako! Pag nangangarap kayo, lagyan nyo na po ng emosyon. Kung sinasabi nyong ikaw yon, dapat ngayon pa lang nakikita mo na naaakyat ka sa stage at tinatawag ang pangalan mo doon na nandun ang picture mo. Ang labanan naman ng buhay, hindi naman lang pagalingan at pasipagan, pagalingan mangarap. Kaya ako naniniwala ko, just like sino po mag-aakala na ganito magiging buhay namin. Nagsha-shopping po kami sa ibang bansa, tumitigil kami kasi hindi na po namin mabuhat yung mga pinamili namin. Ganun ang klaseng pamumuhay. Kaya right now, we are very, very lucky kasi lalong maganda po ang company natin. Lalong gumanda kasi may online, meron mga Facebook marketing. Iba na po ang edge. We started ang market namin Philippines. We started ang market nyo buong mundo. Kaya I'm sure yung resulta po namin for 18 years, it can happen within 5 to 10 years from now. Pwede yung resulta namin. Again, sino ang susunod na magiging top 20 sa AUBI? Okay, para sa akin po, gustong-gusto po namin kayo makasama sa taas kasi totoo lang, mas masaya ang nasa taas, mas masarap na namamasyal tayo sa iba't ibang bansa. Kaya bilisan niyong umangat, isa lang po sagot niyan. Kung ano man pinagdadaanan niyo, sipagan niyo lang, sigurado ako magbabago buhay niyo. Again, this is Joseph.